huwag po tayong palilinlag sa mga kwento ng mga influencers at saka kay Chis Escudero sa kanyang mga pananalita, mga questionings doon sa budget hearing sa sa Senado. Pinalalabas may kaso si Martin, walang kaso si Martin. Referral man lang po ng no adverse findings. Kasi kasama siya sa procedure na dapat i-comply ng ICI po. ICI mismo yung nagsasalita. Paulit-ulit ninyong binabaluktot yung kwento. Kaya tayo din mga kababayan, napipilitan tayo na itama ang mga lumalabas sa mainstream media, sa mga balita, pagaling na sa bibig ng mga kaalyado ng mga Duterte, na mga politiko. Iba na yung kwento. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May nagtanong sa atin, bakit daw si Martin Romualdez hindi kasama sa inirekomendang kasuhan ng ICI, inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman? Yung ICI kasi po, walang nakitang ebidensya, malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Hindi na substantiate yung aligasyon po ni Gutesa at saka ni Saldico. Si Saldico ngayon po, ito pala ibigay ko muna sa inyo ang latest kay Saldico. Ito po mga kababayan, before natin pag-usapan yung katanungan po ninyo. Ano yan Mr. Maravillas? Ito yung report 1 hour ago ng DCRH. PNP CIDG pinasok ang hotel na pag-ari ni Saldico sa Pasay City para magsilbi ng arrest warrant laban sa 3 opisyal ng SunWest Incorporated. Pinasok mga kababayan ng mga members ng PNP CIDG ngayon. Ayan kasama pala yung NBI. Full force mga kababayan. Kasalukuyang hinahalugog ngayon ng mahigit 100 na puwersa ng mga pulis at NBI ang isang hotel sa Pasay, kung saan sinasabing nagtatago ang 3 sa mga opisyal ng SunWest Incorporated na may warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control. Ito po mga kababayan, full force. So makikita ninyo kung gaano kasinsiro, kaseryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos na iharap sa hustisya ang lahat po na sangkot sa flood control scandal. Na ang sabi niya, marami yung magpapasko sa kulungan. Siyam na yata yung nahuli mga kababayan. 17 personalities po, including Saldico, ang unang batch ng na-isyuhan mga kababayan ng warrant of arrest. In relation po ito sa mga substandard flood control projects at saka ghost projects sa Occidental Mindoro. So isang location pa lang ito mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga tumutuya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na weak leader, siya lang ang nakagawa nito po. Siya lang ang gumawa ng ganitong uri ng kampanya laban po sa korupsyon. Wala pang nakagawa nito mga kababayan sa mga lumipas na presidente. Only PBBM. Mga kababayan. Kaya gusto siyang tanggalin sa posisyon. Kasi ang daming sangkot na mga politiko, congressman, senador, mga DPWH officials ng present and previous administrations. At siyempre yung mga contractors. Yung mga contractors po, pinasampaan na rin po ng kaso. So expect po na sa mga susunod na araw, kasama na sila sa tutugisin ng ating mga authorities. At siyempre mga senador. So wala pang nakagawa ni isang pangulo ng previous administrations. Unparalleled po ang ginagawa. This is history in the making mga kababayan. Itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya target po siya ng destabilization. At ang sabi, mga politiko na nakikipagsabwatan sa China ang nasa likod po nito para iupo si Sara at hindi matuloy ang paghabol sa mga corrupt officials ng ating gobyerno. Nakikita natin nasa side ng katotohanan at tama ang ating Pangulo, kaya pinoprotek siya ng ating Panginoon.
O ngayon, balikan natin yung ating topic kanina na sinasabi doon sa tanong ng isang netizen sa atin, tagapanood natin, bakit niya hindi si Martin Romualdez kasama sa inirekomenda? Referral lang po sa ombudsman ang ginawa kay Martin Romualdez. Hindi po referral ng kaso, kundi referral ng investigation. Ang rason po, walang nakitang pagkakamali kay Martin Romualdez. Yung mga testimonies kasi laban kay Martin ay mula man lang po kay Gutesa at saka kay Saldico. Kay Gutesa yung affidavit po ni Gutesa, after na basahin sa Senado at mali-mali pa yung pagkabasa ng script, napag-alaman mga kababayan na discover fake yung notaryo. At si Gutesa hindi na nagpakita. Ibig sabihin, hindi niya makayang panindigan mga kababayan yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na pinabasa sa kanya kinucoach pa ni Marcoleta. At saka si Martin Romualdez, ang nagsabi po si Saldico na ang mga kwento po nasa video man lang po niya. Walang bigat. Sabi ng iba, wala man na niyang kwenta. Sabi ng mga legal experts. Kasi hindi man po sinumpa ang salaysay. So, habang pinipilit po ng mga Duterte operators na buhayin ang mga testimonya, lalo na po ni Orly Gutesa, at saka siyempre yung kwento ni Saldico, may isang hindi nila kayang burahin. Yung ICI report po, na mantinido po na malinaw, remains crystal clear, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi ng mga matatanda. Ano yon mga kababayan? Ang sabi ng ICI mismo, walang adverse findings laban kay Martin Romualdez. Kaya lang, pag ikuninto ng mga DDS influencers at saka ni Chis Escudero doon sa Senado, as if may kaso si Martin Romualdez. Kumusta na niya yung kaso ni Martin? Anong kaso ni Martin? Wala mang kaso. Niloloko ninyo yung mga mamamayang Pilipino at yung sarili ninyo. Yan pag malinaw. Sabi ng ICI mismo, no finding of guilt versus Romualdez in ombudsman referral. Hindi po kaso, referral lang ng findings pero no finding of guilt. Yan o. It includes Romualdez sworn affidavit, stenographic transcript in related materials from his voluntary appearance before the ICI on October 14. The Commission underscores that referring the matter at this stage is intended to permit the Honorable Ombudsman, Office of the Ombudsman, to promptly and immediately undertake its own fact-finding inquiry. Kasi wala silang nakita. Consistent with the established principles of coordination and avoid duplicative or fragmented investigations. The document reads. Huwag po tayong palilin lang sa mga kwento ng mga influencers at saka kay Chis Escudero sa kanyang mga pananalita, mga questionings doon sa budget hearing sa Senado. Pinalalabas may kaso si Martin, walang kaso si Martin. Referral man lang po ng no adverse findings. Kasi kasama siya sa procedure na dapat i-comply ng ICI po. ICI mismo yung nagsasalita. Paulit-ulit ninyong binabaluktot yung kwento. Kaya tayo din mga kababayan, napipilitan tayo na itama ang mga lumalabas sa mainstream media, sa mga balita, pagaling na sa bibig ng mga kaalyado ng mga Duterte, na mga politiko. Iba na yung kwento. Hindi tayo papayag po na paglulukuhin nila yung mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng mga twisted stories. Ay babalik natin yung reference ng tamang kwento mga kababayan and based sa document mismo ng ICI. At malinaw ito sa kampo ng mga Romualdez, ni dating Speaker Romualdez, kasi na-receive na rin nila yung copy ng ICI referral on flood mess. So ano po ang malinaw na katotohanan po? Yung ICI, cleaner po si Martin Romualdez. Period. Yan ang malinaw na kwento. Ulitin natin, the ICI cleared
Martin Romualdez. Hindi po ito opinion natin o haka-haka. Base ito mismo sa referral, base sa dokumento na sinabmit sa Ombudsman ng ICI. Opisyal na report, mga kababayan, na nagsabing walang ebidensya, walang anomalya, walang violation, walang money trail, walang anumang dokumento na nag-uugnay kay dating Speaker Martin. Kasi po, mga kababayan, kung may dumi talaga si Martin, lalabas yan sa paper trail. Tama po? Pero po, kahit nga po si Risa, Senator Risa Ontiveros, at saka yung DDS vlogger na si Regal Oliva, sinabi na nila, mga kababayan, na legally niya, kailangan pa talaga ng ebidensya. Ibig sabihin, walang ebidensya kasi kailangan nila ng ebidensya. Kaya lang, wala mang makita. Kaya ang ginagawa nila po, propaganda. Sinasabi nila, may kaso si Martin Romualdez sa Ombudsman. Walang kaso po. Referral man lang po ng findings. Ano yung findings? No finding of guilt. Yan ang findings po. Ang findings ng ICI, no finding of guilt. O ngayon, masama ang loob ninyo kasi hindi ninyo maipako sa krus. Gusto nila ipako sa krus, mga kababayan, si Martin Romualdez. Para pag naipako nila sa krus si Martin Romualdez, ang sunod pong ipapako nila sa krus yung ating Pangulo. Kasi magpinsan yung dalawa. Ganon sila, mga kababayan. Kaya pinipilit nilang ipako sa krus si Martin Romualdez. Paano yan? Mga dokumentos mismo ang nagsasabi, no finding of guilt. ICI ang nagsabi. Kasi po, ang tanging testimony na sinasabi nila laban kay Martin, yung kwento po ni Gutesa at saka ni Saldico. Ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa? Ayaw nang ilabas ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta. Gumawa na ng exit story. Pa-interview, mga kababayan, sa Billionaire News. Alatang-alata na talagang hindi na po magpapakita. Ayun nga po, hindi na nagpakita sa hearing ni Ping. Yung personality po na nag-ugnay kay Martin, si Gutesa at saka si Saldico, ayaw humarap para matanong. Hindi nagpapakita sa anumang investigation na ngayon. At yun, mga kababayan, alam ng lahat ng abogado na ang testimonya na hindi po nadidefend, hindi nakukurus-examine, at hindi kayang patunayan, walang bigat. Yan ang sabi ng mga legal experts po. Kahit po si sa interview ni Christian Isguera, si Atty. Howard Calleja, wala man na niyang legal weight yan. Ang kailangan na niyang gawin ni Saldico, umuwi siya, mag-execute siya ng affidavit. Hindi pwedeng kwento lang niya ang pakikinggan natin. Ang daming tanong na dapat niyang linawin niya. Isigi man lang po ang produce ng series ng ng videos niya. Na hindi pa nga malaman natin kung authentic yung video o AI. Kasi biglang nag-iba po yung hairdo. Ano pa? Pero si Martin Romualdez po, hindi nagtatago. Kasi confident po siya. Nagsasabi kasi ng totoo. Pag hindi ka nagsasabi ng totoo, gumawa-gawa ka lang ng kwento, siyempre ayaw mong matanong. Ayaw mong magsailalim sa cross-examination. Ang gagawin mo, propaganda na lang, paninira. Hindi maaari ang ganon. Kaya wala nang excitement po yung mga revelasyon nila, mga kwento po nila. Kasi hindi man nila kayang panindigan. Naniniwala na lang po sa kanila, mga DDS. Kasi sanay ang mga DDS maniwala sa kasinungalingan. Yung leader nila sinungaling. Like leader, like followers. Ganon lang po yan. Walang money trail, mga kababayan. Kahit nga yung mga maletang pinakita, wala man pong pinakitang pera na may laman talaga yung bag. Yung mga luggages po. Ang duda, pinicturan lang yun sa SM. O diba, mga kababayan? Pakita sila ng video ng delivery na tinanggap mismo ni Martin o ni President Bongbong. Wala man CCTV po, lahat man lang kwento. Storytelling nga. Storytelling alay. Dapat po, may ipakita silang bank records, bank transactions. Ayan mga solidong ebidensya. May signature, may
dokumento, may resibo. Di ba? Pero alam naman natin po, wala. So alam naman po natin mga kababayan na ang mga testimonies na walang dokumento, useless po siya, inadmissible in court. Sa politika, political propaganda, black propaganda po, pwede yan. Yan kung maniwala yung mga uto-uto. Kung may mauto sila, wala na po silang mauto eh. Kaya nangyayari, sila nag-uutuhan na po. Tama? So ang ginagawa nila, palabas ng kwento to destabilize the administration. Yan ang playbook para nagbabaka sakali kapag sila nagtagumpay, hindi na matutuloy ang kanilang mga kaso. Yan ang malinaw po na kwento. Ngayon, ang tanong kung sino ang nasa likod. Alam na ninyo kung sino yung nasa likod. Yung masyado nang excited. At yung mga supporters nila, malinaw yan, di ba? So makikita natin mga kababayan sa mga developments ngayon, ang Duterte machine, all out na po sila sa destabilization to bring down the Marcos administration. Hindi na po sikrito. May disqualification narrative sila, may mga faking testimonies, may mga AI blogs, coordinated smear campaign mga kababayan laban kay Martin at saka sa First Family. Kung ano-ano na lang na kinikwento para siraan ang First Family mga kababayan. Nandun din ang mga galawan sa Congress para palitan po si Speaker D ni the little girl, the plotter. Sabi ko sa inyo, full blast ang kanilang destabilization package. At pag nakaupo si the little girl, si GMA, 100% may magpa-file na po ng impeachment laban sa ating Pangulo. Walang duda yan, mga kababayan. Yan ang kanilang script. At saka, may mas malalang bahagi pa po ang assassination threat. Kantaran po, may record silang ganon, mga kababayan. So masasabi natin, this is not paranoia. It is a historical pattern. Kaya yung security ng ating Pangulo po, talagang dinagdagan po. Pero hindi din po nagpapatinag yung ating Pangulo. Tuloy pa rin ang pagserbisyo. Tuloy ang kanyang pag-iikot para magserbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Ayan handog ng Pangulo, tulong at serbisyo para sa indigenous people communities, Barangay Sinonok, Zamboanga City. Ngayong araw na to pala to. Tingnan niyo naman ang ating Pangulo. Confident po siya. Mas madali, mas accessible. Di ba? At mga kababayan, kahit sa mga tingnan niyo naman ang picture ng ating Pangulo. I-compare ninyo kung paano siya sinasalubong ng mga bata. Mahal na mahal siya ng mga bata. Sabi dito, official PBBM News, see the difference. Niyayakap-yakap ng mga bata. Tingnan naman po ninyo si Sara. Kinakausap na yung bata, parang tulala, parang kahit yung mga magulang, hindi man lang pinagkakaguluhan si Sara. Wala sa sarili, Niayaw tingnan si Sara, mga kababayan ng bata. Tingnan naman ninyo ito. Pinagyayakap ng mga bata. Ang mga bata, alam nila kung sino yung mabuting tao. Di ba? Alam nila, feel nila mga kababayan kung sino yung leader na nagmamalasakit sa kanila ng totoo. Hindi yung photo ops lang. Ganon mga kababayan. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. You see? Ito nga, parang nandidiri pa yung isang bata. Ayaw tingnan si Sara. Yan, nakayaka pa po. Ito, nakahawak sa ating Pangulo. Talagang eager na eager sila na makalapit sa ating Pangulong Bongbong. Nasabi nila, adik daw. Bangag, bangag, bangag. Mahal na mahal ng ating mga
kabataan yung ating Pangulong Bongbong. Ganon din nung pumunta dito sa amin sa Bicol, sa TV Albay na kinover natin 2 weeks ago. Di ba po? Ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba? Palakpakan. Mga IPs po ito, Indigenous People Communities. Sige lang po ang tulong ng ating Pangulo. Hindi siya distracted. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Bago ho magsimula, palakpan ho ulit natin ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Of course, kasama ho natin ang ating mga lokal na opisyales, ang inyong Mayor, Mayor Olaso, Congresswoman Katay at 10 ng kanilang mga kasama sa lokal na pamalaan. Mga kasama, nandito ho ang ating Pangulo kasi personal niyang gustong mabisita ang komunidad ng ating mga Sama Bajau. At napaka-importante ng mga Sama Bajau sa ating Pangulo. Palagay ko, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lang ang nakakadayo sa inyong komunidad sa lahat ng mga naging presidente. Kita ninyo? So hindi ko na ho PBBM papatagalin lang. pa muli ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Secretary ng DSWD, Secretary Rex. At nandito po ang ating mga opisyal. Yung mayor natin, baka sasayaw daw siya parang TikTok. Pagka... Pang TikTok? Alam nila yung sayaw. Andan si Kong Chua, lahat ng mga iba't ibang opisyalis ng bayan, ng hindi barangay, po apektado ng paninira nila. At nandito lang naman po ako. Ang sadya ko rito para tignan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa mga Sama Bajau. Kaya nandito kami para dahil kung minsan kapag ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasa-servisan kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo para makapag-register kayo. Andyan yung para magkaroon kayo ng ID, nandyan po yung PhilHealth. Yung PhilHealth po, yung health insurance. Ito, importante po ito. Dahil lahat po ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Kahit wala kang ginawa, basta pinanak kang Pilipino, kasama ka sa PhilHealth. Ngunit, kailangan magrehistro. Importante ang magrehistro para alam namin kung nasaan kayo, kung ano yung kailangan ninyo, at mabigyan kayo ng ID. Kapag hawak na ninyo yung ID na yan, kapag kayo ay pumunta, meron kayong karamdaman, nasugatan kayo, nabalian kayo, o may ubo, o whatever, pupunta kayo sa aming Bukas Center. Yung Bukas Center, yun yung parang clinic. Yung mga pwedeng ayusin na mabilis, ayusin nila. Sasabihin kung tatahilang yung o i-reset yung buto, o bibigyan kayo ng gamot. Kung pwede nang umuwi, tapos naman, uuwi na po kayo. Kung kailangan pa ninyo magpatingin, kailangan kayo ma-ospital, pwede kayong pupunta sa government hospital. At dinamihan po namin, dinakihan na namin ang benepisyo. Malaki-laki na ang benepisyo na binibigay ngayon ng PhilHealth. More or less, kapag yung pangkaraniwan, yung ordinary lang na sakit, ay libre na. Ang gobyerno na ang magbabayad. Kaya baka nakikita ninyo, meron kaming tinatawag na zero balance billing. Ibig sabihin, pagpunta nyo sa ospital, zero ang balanse ninyo. Wala kayong mabayaran. Basta't pipirma na lang kayo, basta't gumaling na kayo, pipirma na lang kayo, pwede na kayong umuwi. Kaya napakahalaga po para sa ating mga kababayan yan at napakalaking bagay po na tulong para sa lagi naming iniintindi at inaalala ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan. Kaya yun ang para sa akin, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya po nandito lahat ito, nandito po ang DSWD, nandito po pati agrarian reform para ayusin yung mga
titulo ng mga lupa ninyo, na pwede natin, meron silang coordination sa Registry of Deeds. Andyan yung DOH, may counting clinic tayo dito, meron tayong binibigay na gamot. Nandyan din yung programa ng walang gutom. Yung po ay programa ko po yan dahil ang pangarap ko na pagkatapos na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. No, di ba? Ang pangarap ko, pangarap nyo, pangarap ko. Meron po tayo ganyan, may program tayo walang gutom. At meron pa rin, hindi lamang yung food supply, kung paano yung tama ang pagkain para maging malakas ang ating mga katawan. At yung isang napakahalaga na baka hindi nyo po napupuna, yan pong e-gov app na aming linagay. Kailangan po natin matuto kayo dahil ito po ay app, pwede nyo gamitin yung telepono nyo, pwede rin gamitin yung computer. Hindi na kayo pupunta sa opisina ng gobyerno. Kahit na basta't meron kayong koneksyon na pwede nyo nang gamitin. Yung e-gov app, pag ginamit niyo yan, lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, ganun pala siya. Kaya ninyong puntahan, kaya ninyong kausapin. Oh, Kahit na hindi ko yan alam. Mga imbis na yung mga papeles, mga dokumento na dati pabalik-balik kayo, 3 oras kayo. So wala nang pila. Tapos sasabihin sa'yo, pagka napirma, sasabihin, kulang pa kayo ng 3 pirma, kailangan pa kayong pumunta rito, tapos kailangan pa pumunta. Ngayon, nasa e-gov app na lahat yan. Kaya malaking pagginhawa para yung mga iba sa inyo na hindi techie, kayang-kaya ng mga anak ninyo yung magpatulong kayo. Correct. Paturo sa mga anak. Gamitin. Pero para hindi na kayo bumabiyahe sa malaking sa lungsod, hindi na kayo kailangan pumunta sa city, hindi na kayo kailangan pumunta sa poblasyon, gawin na lang ninyo sa sarili ninyong mga tahanan. Correct. Po, marami po tayong servisyo na ibinibigay, basta't patuloy lang po at titiyakin po namin na hindi po, lalo na kagaya ng ating mga kababayan na medyo malayo ang tirahan, ay nitiyak namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Kahit mabuti naman, magandang ugnayan natin sa ating mga local government. Hindi po namin kayang gawin to kung walang local government. Kaya lang namin siguro hanggang probinsya, hanggang syudad. Pero para dun sa mga malalayo na mga sityo, mahilig siyang puntahan mo mga malalayong barangay tulad dito sa amin sa Tiwi. Malalayong barangay talaga. Napakagandang ugnayan. Gusto niyang puntahan. At saka ng national government. So patuloy lang po. Huwag po kayong so malabo pong bangag itong si PBBM. Kaya sila nandito. Tingnan niyo yung itsura niya. Turuan kayo upang ipalaman sa inyo yung ating mga service. Pinipiki nila yung mga pictures, ginagawang ngiwi. Ini-edit po nila para siraan yung ating Pangulo. Sinasabi kasi maraming nagte-thank you. Huwag na kayo mag-thank you. Para ito yung trabaho namin. Ito lang correct. Dapat namin ginagawa. At sige na, tuloy ito. Hindi namin titigil. Hanggat may buhay, itatrabaho namin ito. Maraming salamat. Di ba? Napakagaling ng ating Pangulo. Tapos ang gustong ipalit nila si Sara, hindi nga naayos yung DepEd. Di ba? So, going back sa ating topic mga kababayan, ang tanong natin, bakit yung mga attacks nila will not hold? Kasi po, ang batas natin, ang kailangan po, ebidensya, dokumento, ebidensya, hindi drama. Hindi propaganda. Yung mga kwento ni Gutesa at sa Kanisaldi ko po, inconsistent. Very unreliable. At isa pa, hindi sila nagpapakita. Takot matanong. So malinaw po, politically motivated itong mga ginagawa nila. At kahit po pagsamasamahin sila, wala pong pumapasa sa evidence standard. Talagang bagsak, mga kababayan, bagsak talaga. So kaya po nananatili ang ICI finding. No adverse finding laban po kay Martin Romualdez. So makikita ninyo mga kababayan sa gitna ng ingay at drama at saka sabotahe sa politika, iisa lang po ang hindi kayang baluktutin.
ICI cleared Martin Romualdez. No adverse findings, no evidence, no case siyempre, no link. Yan, no conclusion of guilt laban kay Romualdez. Malinaw na po, ulit-ulitin natin ang kwentong ito. Kasi po paulit-ulit ang kanilang paninira at pagbaluktot ng mga kwento para siraan yung ating administrasyon. Ay, dagdag ko na lang po itong isa pang kwentong paninira. Ayan published dito sa Arat. Hindi natin maintindihan kung ang ibig sabihin ng Arat. Ayan, sabi dyan, tahimik si Kong Jinky Luistro, sabi ni Roy Naguanzon. Tahimik si Kong Jinky Luistro ng Batangas. She is very quiet. But in the Quadcom investigation, she was very talkative. Pakitang gilas. Itong matandang ito mga kababayan kasi palibasa retired na. Normally, ang mga normal ang pag-iisip ng mga retirees po, nananahimik na. Pero ito, pinili ni na mag-ingay ito ni Roy Naguanzon. Ako, kung ako tatanungin, ang aking unsolicited advice kay Roy Naguanzon, mas makabubuti po, Attorney Roy Naguanzon, manahimik na lang kayo at enjoy ninyo yung retirement ninyo. Huwag na ninyong sundan ang yapak ni Digong. Na kung nanahimik na lang siya, siguro hindi siya nakakulong ngayon. Huwag mo nang sundan ang yapak saka ni Atty. Roque, natapos na sa kanyang pagsiservisyo bilang spokesman, daldal ng daldal pa. Na-trouble. Yung susunod na matutrouble itong si Chavit Singson, na ayaw ding manahimik, na nag-retire na rin. Ang nangyari kasi mga kababayan, naging retarded, imbes na maging wise sa kanilang pagkaunawa, naging retarded po. Pag hindi tumigil ito po si Roy Naguanzon sa kanyang kadadaldal, malamang matrouble din po ito. But anyway, pinili niyang dumaldal. Di sige, dumaldal siyang dumaldal. Unang-una, Atty. Roy Naguanzon, wala naman pong inquiry ngayon ang House of Representatives na member itong si Batangas Representative Jinky Luistro para dumaldal. Kailangan man magdadaldal siya ng magdadaldal na wala man dapat na idaldal siya. May sabi sa Bible po, in everything there is a season in time. Or to everything there is a season in time under the heavens. Yan sabi sa Ecclesiastes 3. To everything there is a season in time, to every purpose under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. May panahon sa lahat ng bagay. May panahon na kailangan mong manahimik kasi hindi mo man kailangang magsalita. Paano magsalita ng magsalita? Wala man pong investigation, walang inquiry si Jinky Luistro. Hindi tulad po ninyo na dapat na sanang manahimik kasi retired na po kayo pero daldal kayo ng daldal. Hindi man siya po tulad ninyo. Matinong abogado po si Jinky Luistro. Alam niya kung kailan siya dapat na magsalita at alam niya kung kailan siya dapat na manahimik. Hindi mo man kailangang magsalita, magsasalita ka. Tulad ninyo po, daldal ng nagdaldal kung ano-ano na lang. Dati respetado kayong commissioner ng COMELEC. Dahil sa kung ano-ano na lang ang sinasalihan ninyong issue, ayun, ang tingin sa inyo, naging abnormal na. Yan ang tingin sa inyo ngayon ng mga tao. Parang yung sinay, yung ulyanin. Pigulian na, sabi ni Disasa mo sa Bicol. Ano na niyan, gurang yan. Pigulian na kung ano-ano na sana ang pigtataram, pigtatabi. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Hindi na iniisip. Daldal lang ng daldal. So ang tingin ng tao sa ulyanin, pag dumaldal po, wala na sa wala sa hulog.
Ganon si Rowena Guanzon. Papansin po, hindi na lang manahimik kasi nag-retired na siya. Naging retarded na po. Yan. Tahimik si Kong Jinky Luistro ng Batangas. She is very quiet. But in the Quadcom investigation, she was very talkative. Pakitang gilas. Paano naging pakitang gilas lang si Jinky? Si Jinky po, hindi siya yung tao na basta na lang magsasalita kung hindi siya allowed na magsalita. And in fact, itong si Jinky Luistro, mga kababayan, pag nagsasalita, kagalang-galang po, marespeto, kalma lang siya po. Hindi mo maringgan ang masasamang salita, mga kababayan. Very professional bilang isang abogado. Tingnan ninyo. PBBM po. Kasi po, ang kanya pong Kung magsalita po sa si Jinky. TV noong nakaraan po ay report po tungkol sa mga Relax siya po sa pagtatanong kay Diskaya. Ang salaysay ko hanggang Okay, then let me ask you. If you are saving your statement by claiming that you are pertaining Inggit only lang itong to si what Rowena the Guanzon President kasi discovered as anomalous brilliant dito projects pong si during his Jinky Luistro. administration, Pwede let siyang me maging ask Justice you, Secretary or Senador. Sino yung mga nanghihingi during the past administration? Pwede ba? Your Honor, ano lang po, Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you please- taga-DPWs lang po. Can you please Napakagalang niya. identify the Laging may names please. with the same courage that you have when you name these lawmakers and Pati yung DPWH facial expression niya, officials laging in nakangiti. your affidavit? Hindi Your Honor, naninigaw. Hindi tulad ng ibang mga congressmen and senador. Pascual po dati. Kaya lang patay na po. Kalmado Si siya R. sa pagtatanong. Opo, At Pascual. may clarity Siya po ang sa kanyang bago po pananalita. siya namatay noon, ay pinablacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit kami... ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Si Terry Ridon mo yun. Si Terry Ridon po, yung nag-butt in. Pero si Jinky po, Luistro, kalmado. Si Terry Ridon nga po, emotional na sa kanyang pagtatanong. Mataas yung boses. Never natin makita ng ganon na tono itong si Jinky Luistro. Kaya tingin ko po, nainggit lang itong si Rowena Guanzon kasi si Jinky Luistro is a rising star. Sabi nga sa pelikula ni Sharon, kung si Jinky Luistro ay isang rising star, si Rowena Guanzon, bituing walang ningning. Pelikula ni Sharon Cuneta, bituing walang ningning. Kaya nainggit siya. Yan ang ating tingin sa kanyang mga kritisismo. Inaano ka man ni Jinky? Papansin kang matanda ka. Mamahinga ka na, Rowena Guanzon, para ka nang ulyanin. Maya ka nga sa profession mo bilang abogado at dating Comelec Commissioner. Tingnan mo yung mga actuations mo. Pag ngiwi mo, kapag panlalait mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niyang gawain ng isang matinong abogado para na kayo magkapatid ni Harry Roque. Tingnan ninyo yung inabot ni Harry Roque. Di ba? Sama ng pagkahawa po ninyo sa pagdikit ninyo sa mga DDS. Hawa-hawa talaga ng masasamang ugali. Tama po mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor in actress Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa may mga cancer. At syempre for cancer prevention na rin po. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Yan yung mga paninda niyang bag, O, di ba? Ang gaganda mga kababayan. Sa mahilig po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. May promo sila, 50% off. Yan, Natural Lashes, Pamper City Lash Extensions. Di ba? Ang ganda. Yan po.